Bakit nag-ibang itsura ng babae sa refleksyon ng salamin? Parang naaagnas ang kanyang muka at ang pangit niya. Parang kamukha niya ang aswang na napapanood ko sa TV. Diyan lang pala kayo nagtatago ah! Pinahirapan niyo pa ako. Dahil sa kakulitan niyo, kayo ngayon ang magiging handa ko sa bagong taon! Akala ko mabait ka. Yun pala salbahe ka. Ilayo mo yung salamin! Ah! Buisit ka talagang bata ka! Sakit ka talaga ng ulo! Kuya Boy, natatakot siyang makita ang pangit niyang mukha sa salamin. Itigil mo yung bata! Ilayo mo yan sa akin! Nag-iiba ang mukha niya. May matandang babae. Tapos yung binatang lalaki na nakasalubong namin noong nakaraang araw. Tapos naging si nanay. Ginagaya niya ang mukha ng mga tao. Ah! Aray! Ang likod ko! Mga buwisit kayong tatlo! Hindi na kayo makakatakas pa! Yun kung mahahabol mo kami. Kuya Boy, takbo! Ha! Bumalik kayo rito! Mga buwisit! Pangatlo si Mirna sa 6 na magkakapatid. Nang mamatay ang kanyang ina dahil sa malubhang karamdaman, ay napagdesisyonan niyang sumama kay Tia Lilibet na isang guro sa Maynila at may tindahan sa palengke. Pinag-aral siya nito hanggang sa makapagtapos siya ng high school at makapagkolehiyo. Ngunit dahil aminado siyang hindi siya ganong katalino, ay kinausap niya ang tiyahin na huminto na lamang sa pag-aaral para hindi masayang ang pera nito. Magaling siya sa negosyo, kaya lumago ang prutasan ng tiyahin. Ngunit pagkatapos nitong magretiro sa pagiging guro, ay nagkasakit ito sa puso at namatay. Ibinurol ng 2 araw si Tia Lilibet sa bahay nito at ilang kamag-anak nila ang nakiramay at agad din itong inilibing. Muling binuksan ni Mirna ang pwesto nila sa palengke. Naging abala siya sa pagtitinda ng mga gulay at mga prutas. Ginamit niya ang pera na iniwan sa kanya ng tiyahin na nagsilbing pangalawa niyang ina. Tay, gusto ko po ng mansanas. Kahit isa lang po. Nakakatakam po kasi. Promise hindi na po ko hihingi ulit. Pero anak, wala pa kasi akong pera eh. Sapat lang to pambili ng 1 kilong bigas. Hindi pa kasi ako nakakasahod eh. Ganun po ba? Noong nakaraang linggo, sabi mo bibilihan mo ko. Pero Sabado na ngayon, wala pa rin. Pagpasensya mo na anak ha. Dali din naman kasi ang sweldo ko eh. Ilang buwan ang ganito. Baka sa susunod na araw makasahod na ako. Malungkot na muling napalingon ng batang si Erica sa tumpok na mansanas na paninda ni Mirna. Narinig ng dalaga ang usapan ng mag-ama, kaya't naawa siya sa bata. Magandang hapon sa inyo. Gusto mo ba ng mansanas, bata? Gusto po. Kaya lang wala po akong pambili. Ibibigay ko na lang to sa'yo. Maliit kasi, kaya hindi ko na sinama sa paninda ko. Talaga ho? Sa akin na to? Oo naman. Kanina ka pa kasi tingin ng tingin dito eh. Promise po, pag nagkapera ako, babayaran ko po kayo. Ay naku, wag na. Ako pala si Mirna. Ikaw, anong pangalan mo? Erica po. Si Papa naman po, Joel ang pangalan. Maraming salamat po ulit sa mansanas, tita. Pagpasensya mo na tong anak ko, Mirna. Sobrang kulit eh. Ilang beses na kasing humingi ng pambili. Kaya lang delayed ang sahod namin eh. Ito pang saging oh. Mabubulok lang naman to dito eh. Kahit na medyo nangingitim ang ibang balat nito, matamis pa rin naman at hindi sira. Salamat sa iyo ah. Kapos lang talaga kami ngayon. Ilang sandali pa ay nagpaalam na ang mag-ama sa dalaga nang dumadami na mamimili sa pwesto ni Mirna. Muling napasulyap si Joel sa tindera at napangiti. Tay, ang bait ng tindera, no? Ligawan mo kaya siya?
Maganda siya tapos ikaw gwapo naman. Wala nga tayong pambili ng pagkain, manliligaw pa ako. Kumain ka na nga lang dyan. Tay, ang tamis ng mansanas. Gusto nyo? Ubusin mo na. Kulang pa nga sa'yo yan eh. Kakaibiganin ko po siya para libre ang mansanas ko palagi. O di kaya maglilinis ako sa tindahan niya. Basta anak, huwag kang pasaway ha. Baka pagmulan pa ng gulo yung kakulitan mo eh. Hindi ko naman po siya aabalahin eh. Tutulungan ko po siyang magtinda. Kahit ang kapalit mga sirang prutas okay na. Makalibre lang tayo ng pagkain. 6 na taon nang biyudo si Joel buhat nang mamatay ang kanyang asawa sa sakit na kanser. Hindi na siya sumubok na manligaw sapagkat mas pinili niya mag-focus sa kanyang anak na si Erica na kasalukuyang 9 na taong gulang. Araw-araw na napapadaan si Joel sa tapat ng palengke kung saan nakapwesto si Myrna. Napapadalas ang kanilang pag-uusap hanggang sa mahulog ang loob ng lalaki sa dalaga. Myrna, may gagawin ka ba sa linggo? Baka hanggang 4:00 lang siguro ako magbubukas. Magsisimba pa kasi ako sa hapon eh. Pwede po ba kaming sumabay sa inyo sa pagsisimba, Tita Myrna? Matagal na po kasi akong hindi nakapagsimba eh. Oo naman. Ay, halika nga rito. Susuklayin ko yung buhok mo. Si tatay kasi hindi marunong magtali ng buhok ko. Pinagupitan pa nga ako na panglalaki. Ay, pahahabain mo. Dahil ako na ang magtatali ng buhok mo, ha? Eh, nga pala, may binili akong ipit para sa'yo. Tsaka itong bestida. Ano, maganda ba? Wow, color pink! Paboritong kulay ko po ito! Basta araw-araw kang maligo para mabango at maganda ka. Ay nako, kung hindi pa pagsasabihan, 2 araw nang hindi naliligo yan. Ay, hindi pwede yan, Erica. Bago ka pumasok sa eskwela, dumaan ka rito sa tindahan para maayusan kita. Malapit lang naman ang paaralan mo rito eh. Opo, hindi na po ako tutuksoin ng mga kaklase ko. Kasi may nag-aayos na sa akin eh. Nagkatinginan na lamang sina Joel at Myrna dahil patalon-talon pang sinukat ng batang damit na ibinigay sa kanya. Maraming salamat sa iyo, Myrna. Kahit papano nararamdaman ni Erica ang pagmamahal at pag-aalaga ng isang ina sa pamamagitan mo. Naku, wala yun. Marami akong nakababatang kapatid. Kaya sanay ako sa pag-aalaga ng mga bata. Ang swerte ng lalaking mapapangasawa mo. Hindi ka lang mabait, napakasipag pa. Kaya nga ligawan niyo na po si Tita Myrna, Papa. Para tayo po ang swertihin. Pagpasensya mo na tong anak ko, Myrna. Madaldal lang talaga siya eh. Halos matunaw sa hiya si Joel sa sinabi ng anak. Namula rin ang kanyang pisngi habang napakamot ng ulo. Tuwing 5:00 ng hapon ang uwian sa trabaho ni Joel. Kaya tumadaan muna sila ni Erica sa pwesto ni Myrna para tulungan ang dalaga sa pagtitinda. Naging panatag na ang loob ng dalaga sa mag-ama at hindi niya may pagkakaila sa sarili na unti-unti na niyang nagugustuhan si Joel. 10 taon ang tanda ng lalaki sa kanya. Kahit papano'y naging magalang trabaho niya sa palengke sa tulong ng mag-ama. Araw ng linggo, 3:00 pa lamang ng hapon ay naroon na ang mag-ama sa palengke para sunduin si Myrna. Tita Myrna, ang ganda-ganda ng damit ko. Abay, bagay na bagay sa'yo, Erica. Pero ang aga nyo naman Si tatay kasi excited. Alam niyo bang ilang beses po siyang pabalik-balik ng salamin? Parang mababasag na nga eh. Ang daldal mo talagang bata ka. Umupo ka na nga lang dito. Mamaya madumayan pa yung damit mo eh. Mukha ngang nakapaghanda nga ang tatay mo eh. Hindi naman masyado, Myrna. Sige, tulungan nyo na akong ipasok tong lamesa para maisara ko na itong tindahan. Natatawa pa si Erica habang minamasdan ng dalawa na nagkakailangan na ng magtamang paningin ng mga ito. Uuwi muna ako bago tayo magsimba. Para naman makapag-ayos man lang ako.
Sasamahan na namin kayo, tita. Alam mo, Tita Mirna, ngayon ko lang ulit nakitang ngumititong si Papa. Noon kasi ang seryoso at palagi na lang nakasimangot eh. Uy, tumigil ka nga Erika. Kung ano na sinasabi mo. Binubuking ka na talaga nitong anak mo, Joel. Aliw na aliw si Mirna sa batang si Erika. Habang si Joel naman ay hindi may paliwanag ang pintig ng kanyang puso habang katabi ang dalaga. Naririnig pa nito ang dalangin ng anak na sana'y magkaroon na ito ng mabait na nanay nang sa gayon ay kumpleto na ang kanilang pamilya. Sabik talaga siyang magkaroon ng buong pamilya. Masipag, responsable si Joel at pinalaki niya si Erika na napakabuting bata. Natitiyak kong hindi malayong marinig ng Diyos ang dasal ng batang ito. Pagkalabas nila ng simbahan ay hinawakan ni Joel ang kamay ni Mirna. Animoy biglang tumigil ang tibok ng puso ng dalaga nang magsalita na ang lalaki. Mirna, matagal ko na sanang gustong sabihin sa ito. Kaya lang nag-aalinlangan ako at nahihiya. Pero ito na siguro ang tamang pagkakataon na ipagtapat ko sa iyo na matagal na akong may pagtingin sa iyo. Maaari ba kitang ligawan? Oo. Pwede naman. Ay, salamat naman at hindi na naduwag si tatay. Kulang na lang po ako nang manligaw sa'yo, tita eh. Ikaw talagang bata ka. Parang matanda ka na kung magsalita. O tara na, para makakain na tayo. Sigurado kung gutom ka na. Pag ganyan na wala na naman preno yung bibig mo. Nakakatuwa talaga kayong dalawa. Masaya silang naghapunan sa karinderya. Kahit simpleng pagkain lamang ang kanilang pinagsasaluhan, ay labis ang kasiyahan nilang tatlo na puno ng tawanan habang sila'y nagkukwentuhan. Makalipas ang 3 buwan na panliligaw ni Joel, ay sinagot siya ni Mirna. Ganun na lamang ang kasiyahan ni Erika habang kasama nito ang dalaga. Madalas itong maglambing at yumayakap kay Mirna. Alam niyo po, tita, araw-araw ako nagdadasal na magkaroon ako ng nanay. Tapos nang makilala ka namin, palagi ako nagdadasal na ligawan ka ni Papa. Ang saya-saya ko po dahil natupad ang prayers ko. Hay, ikaw talaga. Happy ka ba na ako na ang magiging nanay mo? 2 na kami ng tatay mo ang mag-aalaga sa'yo. Opo, hindi na ako tutuksuhin ng mga classmates ko na nakuha lang ako ni tatay sa basurahan. O di kaya ay iniwan ako ng nanay ko dahil malas daw ako. Nako, wag mong paniwalaan ang mga sinasabi nila ha. Ang isipin mo, nandito kami ng tatay mo na handang alagaan at mahalin ka. Uy, nak, huwag kang magpapasaway sa tita Mirna mo ha. Ay hindi po, Papa. Magpapakabait po ako, promise. Tuwing araw ng Sabado at Linggo ay sinasamahan ni Erika si Mirna sa palengke. Naging panatag ang isip at kalooban ni Joel sapagkat may kasama na ang kanyang anak sa tuwing siya ay nagtatrabaho sa construction site bilang masona. Hindi kagaya ng dati na kung saan sa napapadpad si Erika na nakikipaglaro sa mga batang lansangan. Hindi nagtagal. Napagdesisyonan ni Mirna at Joel na magsama na sa isang bubong. Nagpakasal sila sa West, ngunit hindi nakarating ang ama ni Mirna dahil nahihirapan na itong bumiyahe ng malayo. Tanging ang 2 kapatid lamang nito ang dumalo. Plano nilang magpakasal muli sa simbahan kapag umuwi na sila ng Cagayan. Sa gayon ay maihatid siya ng ama sa harap ng altar. Yay! Tunay na kitang nanay, Tita Mirna. Nanay na po ang itatawag ko sa iyo, ha? Ay, syempre naman. Mula pa man noon, anak na ang turing ko sa'yo ah. Nak, huwag ka masyado makulit ha. Mamaya mahilo pa yung nanay mo sa kadaldalan mo. Hayaan mo na siya, Joel. Masaya lang si Erika para sa atin. Alam mo, mahal, hindi ko naisip na may tatanggap pa sa amin ni Erika. Hindi ako mayaman at kasing gwapo ng iba. Pero ito ka, buong puso kaming minahal ng anak ko. Hindi naman kayo mahirap na mahaling dalawa eh.
Unang beses ko palang kayo nakausap. Ang gaan na ng pakiramdam ko sa inyo. Isa pa, alam kong magiging responsable ka rin sa magiging anak natin. Dahil nakikita ko kung gaano ka kabuting tao, Joel. Mahigpit na niyakap ni Joel ang asawa at hinalikan sa noo. Pinahid pa niya ang mga luha na namumuho sa kanyang mga mata dahil sa labis na kaligayahan. Tanggap siya ng pamilya ni Myrna, maging ang anak nitong si Erica. Nagtulungan sila sa pagtatrabaho, kaya't naging magaan na lamang sa kanila ang mga gawain. Makalipas ang 6 na buwan nilang pagsasama, ay napag-alaman ni Myrna na siya'y nagdadalang tao. Kaya't gano'n na lamang ang saya ni Joel dahil magkakaroon na ng kapatid si Erica. Mahal, huwag kang magpapagod ha. Tawagan mo ako kapag kailangan mo ng tulong. Huwag mo na akong alalahanin pa. Kaya ko to. Isa pa, nandito naman si Erica para umalalay sa akin eh. Konting tiis na lang, mahal. At matatapos na ang kontrata ko sa construction site. Mga 3 buwan na lang. Masasamahan na kita rito sa palengke. Hindi naman nakakapagod ang trabaho rito eh. Medyo naninibago lang ako. Dala lang siguro ng pagbubuntis ko. Siguro, matapos tong paglilihi ko matitigil din tong nararamdaman kong pagkahilo. Basta magpahinga ka, mahal ha. Utusan mo na lang si Erica. Sige na mahal, umalis ka na. Mamaya mahuli ka pa sa trabaho. Yung baon mo nandyan na sa bag. Huwag kang magpapalipas ng gutom. Humalik pa ito sa pisngi ng asawa bago umalis ng bahay. Hindi na inabala pa ni Myrna ang asawa dahil ayaw niya na itong mag-alala kahit may gusto siyang sabihin. Lumapit siya sa aparadora at kinuhang maliit na sobre na naglalaman ng notis na pinaalis na sila sa palengke at ililipat sa ibang lugar. Dahil ang kinatitirikan ng palengke ay kukunin na ng may-ari at patatayuan ng gusali. May 2 buwan silang palugit ayon sa nakasulat sa notis. Ito na yung sinasabi noon ni Chang na balang araw ay lilipat kami ng lokasyon. Sa susunod na araw ko na lang sasabihin to kay Joel kapag hindi na siya pagod sa trabaho. Ayokong madagdagan pa ang kanyang alalahanin. Nay, masama ho ba ang pakiramdam niyo? Parang namumutla ako Ay hindi anak, ayos lang ako. Sige na, mag-almusal ka na muna. Tama na yung paglilinis. Nay, sana baby boy po ang kapatid ko. Alam niyo po, excited na ako makalabas siya. Ako mismong mag-aalaga sa kanya. Nako, kay bilis lang ng araw. Sandali na lang at may babantayan ka na. Nadidinig ni Myrna ang usapan ng mga tindera tungkol sa paglilipat nila ng pwesto. Kaya't naging mausisa na naman si Erica sa bagay na yun. Nay, narinig ko po kanina kay Mang Ramon na paalisin na raw ho tayo rito. Totoo po ba yun? Saan naman po tayo magtitinda kung ganon? Lilipat lang naman. Noon pa kasi kami kinausap ng may-ari na gagawin itong mall Sasabihin ko nga mamaya sa tatay mo. Kaso, nauna ka pang nakasagap ng balita. Malayo po bang lilipatan natin? Iyan ang hindi ko pa alam, anak. Pero mabait naman ang may-ari ng lupa. Sa katunayan, kakilala siya ni Chang. Alas 6:30 na ngunit hindi pa rin umuuwi si Joel. Kaya't labis na ang pag-aalala ni Myrna dahil hindi naman tumawag ang asawa na mag-o-overtime. Hindi niya maipaliwanag ang kabang nararamdaman kung kaya't tinawagan niya ang asawa sa cellphone nito. Ibang boses ang sumagot at garalgal pa ang tinig. Bigla niyang nabitiwan ang cellphone nang malaman na nasa kritikal na kondisyon si Joel. Nay, ano pong nangyayari sa'yo? Bakit ka umiiyak? Erica, tulungan mo akong isarado ang tindahan. Pupuntahan natin ang tatay mo sa ospital. Bakit ho, Nay?
Ang tatay mo, nasaksak ng kasamahan niya sa trabaho. Nahulog siya sa hagdan mula sa ikalawang palapag at may pinsala siya sa ulo. Ayon sa kasamahan nila, napagkamalan ng lalaki na ang tatay mo ang sumita sa kanya na bawal uminom ng alak sa oras ng trabaho. Huli na nitong napansin na maling tao pala ang nasaksak niya. Pinaghahanap na siya ng pulis dahil nakatakas. Pero ang tatay mo, anak, naghihingalo sa ospital. Nay, ayoko pong mawala si tatay. Ipagdasal na lamang natin ang kaligtasan niya. Bilisan na natin ang pagliligpit. Nang sa gayon ay mapuntahan na natin siya. Nanginginig ang buong katawan ni Mirna dahil sa labis na pag-aalala. Hindi niya napigilan ang mga luha ng maagos sa kanyang pisngi habang tinatahak nila ang daan patungong ospital sakay ng jeep. Nang makarating sa ospital, ay ibinalita sa kanya ng doktor na comatose si Joel dahil sa pinsala nito sa utak at hindi pa nila alam kung kailan magigising. Nay, nasaan na po si tatay? Gusto ko po siyang makita. Ginagamot pa siya ng mga doktor. Kailangan siyang operahan dahil may pumutok na ugat sa kanyang utak. Malalim din ang sugat sa kanyang dibdib. Hindi ko kayang mawala si Joel. Hindi ko pa nga naipapanganak ang sanggol na dinadala ko. Sunod-sunod na problema pa ang dumarating sa aming buhay. Diyos ko, tulungan niyo po ako. Nay Mirna, gagaling din si tatay, di ba? Oo naman. Kailangan nating ipagdasal na magising na siya. Maya-maya'y napansin na ng pabalik-balik na mga nurse at doktor sa isang silida. Kaya't natataranta na rin si Mirna sapagkat alam niyang si Joel ang pinuntahan ng mga ito. Ilang sandali pa'y lumabas ang isang doktor sa operating room at hinanap ang kamag-anak ni Joel de la Cruz. Diniklara nitong patay na ang pasyente. Dok, pakiusap ulitin niyo po ang pagsusuri sa kanya. Baka nagkamali lang ho kayo. Gamutin niyo po ang asawa ko. Nay, ano po ang nangyayari? Erika! Wala na ang tatay mo! Hindi po maaari yun, Nay. Ang sabi niya kanina, uuwi siya at bibilhan niya tayo ng lechong manok dahil sweldo raw nila ngayon. Hindi ho patay si Papa. Kakausapin ko po siya. Baka natutulog lang siya. Mahilig pa naman ako kasarin noon. Napapailing na lamang ang doktor sa sinabi ng bata at inulit ito na patay na si Joel. Halos gumuwang mundo ni Mirna sapagkat maaga siyang nabiyuda sa edad na 30. Isang linggong ibinurol si Joel sa bahay na tinitirhan nila. Habang ang sospek ay hindi pa rin nahuhuli. Naglagay ng 3 sisiw si Mirna sa ibabaw ng kabaong at hinayaan niyang tukain ng mga ito ang bigas. Nay, bakit po may mga sisiw sa kabaong ni tatay? Para usigin ng konsensya ang taong pumaslang sa kanya at sumuko na. Kahit makatakas man siya sa alagad ng batas. Ngunit hindi pa rin siya matatahimik at maaalala niya ang pagpaslang niya sa tatay mo.
Makalipas ang 2 araw na burol ni Joella, nabalitaan ni na Mirna mula sa kasamahan ng asawa na nadakip na ng kapulisan si Diego sa tulong ng mga kamag-anak nito. Sapagkat maging ang mga ito'y natatakot na sa lalaki dahil tila nawawala na ito sa sarili. Sa wakas, nahuli na ang pumatay sa papa mo. Gagawin ko ang lahat para pagbayaran niya ang nagawa niyang kasalanan. Ngunit kahit makulong pa si Diego habang buhay, hindi pa rin niya maibabalik ang buhay ng iyong ama. Nay, natatakot po ako. Baka po makalaya siya at maging tayo ay saktan niya. Hindi ako papayag na makalapit siya sa'yo. Madalas na malalim ang iniisip ni Mirna. Minsan ay nahuhuli siya ni Erica na tuliro. Hindi na niya alam kung anong gagawin dahil iniisip din niya ang pagpapali sa kanila sa palengke. Hanggang sa mailibing si Joel na labis ang kanilang pagdadalamhati. Nay Mirna, ngayong wala na si tatay, paaalisin niyo na ho ba ako rito sa bahay? Anak, hindi. Pamilya tayo. Ilang buwan na lang ay ipapanganak ko na tong kapatid mo. Nawala man ang tatay mo, hindi pa rin magbabago ang pagmamahal ko sa kanya at sa'yo. Akala ko kasi itataboy mo na ako. Mahal na mahal ko po kayo, Nanay Mirna. Promise po, magiging mabuti po kong ate sa kapatid ko. Hindi naman Ang iniisip ko ngayon, paano kung umuwi na lang kaya tayo sa probinsya namin sa Cagayan? Kasi dito, sunod-sunod na problema ang kinakaharap natin eh. Kalilibing lang ng tatay mo. Tapos, paalisin na tayo sa palengke at ililipat sa ibang lugar. Mag-a-adjust na naman ulit tayo. Tapos, ang lilipatan natin, malayo pa rito sa inuupahang bahay. Kahit saan po kayo magpunta, Nay, sasama po ako. Ipinangako ko po kay tatay na aalagaan ko kayo ng magiging kapatid ko. Salamat, Erica, sa pag-uunawa, ha? Ang bata mo pa, pero ang dami mo ng pinagdaanan. Sigurado akong maaaliw ka sa probinsya dahil marami kang magiging kalaro doon. Isa pa, mahirap ang sitwasyon natin ngayon. Hindi ko masyadong maaasikaso kung lilipat tayo ng pwesto dahil nga buntis ako. Doon na lang tayo magne-negosyo sa probinsya. Matutulungan pa ako ng mga kapatid ko. Sige po, Nay. Excited na rin po ako makilala sila. Sina Tita Linda at Pinky lang kasi ang nakilala ko eh. Binayaran ng kaunting halaga si Mirna bilang kompensasyon sa pwesto niya sa palengke. Ngunit napagdesisyonan niya na umuwi na lamang sa Cagayan kasama si Erica. 6 na buwan na siyang buntis, kaya't nararamdaman na niya ang pagod sa biyahe. Sa bukana pa lamang ng Sitio Pitas ay nakita na niya ang mga kapatid at ang amang nakaabang sa kanila. Nandyan na pala sina Pinky at tatay. Ay nako, nakakapagod ang biyahe. Nay, namumutla po kayo oh. Uminom na muna kayo ng tubig. Mahaba rin kasi ang biyahe natin eh. Medyo nahilo ako. Mabuti naman anak at narito na kayo. Akin na nga yung maleta ninyo. Ito na ba si Erica? Opo, tay. Ang gandang bata Mabuti at malaki na siya. Pagpasensya mo na anak ha, kung hindi ako nakapunta ng Maynila. Hindi na kasi ako makatagal sa biyahe Itong tuhod ko namamagana. Naiintindihan ko po kayo, tay. Dito na po kami ni Erica simula ngayon. Ayos nga yun anak. Nang sa gayon maibsan naman ang lungkot ninyo. Malaki na pala ang tiyan mo. Madadagdagan na naman ang aking apo. 3 buwan na lang at manganganak na ho ako. Nakakalungkot lamang isipin na hindi na niya makikita ang tatay niya. Alam ko ang sakit na nararamdaman mo, anak.
Ngunit kailangan mo magpakatatag para sa mga anak mo. O siya, sumakay na kayo ng tricycle. May kaunting inihanda kami para sa inyo. Salamat po, Tay. Sumakay sila sa tricycle patungo sa bahay ng ama. Napamangha si Erika sa mga pananim na tabako sa paligid. Ang ganda po rito, Nanay. Ang lamig ng hangin at ang linis ng paligid. Hindi katulad sa Maynila na puro usok ng sasakyan ng malalanghap. Basta maraming nakatanim na puno, malinis talaga ang hangin. Sa Maynila kasi, puro gusali at sasakyan ang naroon eh. Sigurado kung magugustuhan mo rito, Ineng. Napadaan sila sa malaking bahay na pagmamayari ni Ginang Celis. Matandang byuda at kilala siya bilang mabait at magaling makitungo sa kanyang mga kababaryo kahit siya'y mayaman. Walang anak kaya malapit sa mga bata. Ngunit laking pagtataka ng mga taga-baryo na bigla na lamang itong nagbago. Tay, bakit parang hindi na humasigla ang bahay ni Ginang Celis? Noon, ang ganda-ganda pa ng mga bulaklak na nakatanim sa palibot ng mansyon niya. Yun na nga ang pinagtataka namin, anak. Simula nang dumating ang pamangkin niyang si Katrina, tila nagbago yang si Celis. Hindi na lumalabas ng bahay niya para makipagkwentuhan sa mga tao. Ngunit tuwing gabi lamang siya lumalabas para magpahangin. Tapos minsan may nakikita pa kaming iba-ibang tao na dumadalaw sa bahay niya. Baka may sakit ho siya, Tay. Minsan na siyang nakasalubong ng tiyong Raul mo. Malakas pa naman daw, ngunit iba na akong makatingin. Nang mapadaan ako sa bahay nila nung nakaraan, napansin ko lamang mula sa bintana ang pamangkin niyang si Katrina na nag-aalmusal. Ngunit hindi kasama si Celis. Ano na kaya ang nangyari kay Ginang Celis? Madalas pa naman noon, tuwing Pasko, binibigyan niya ng regalo ang lahat ng mga bata rito sa baryo. Ayun na nga, anak eh. Tapos kung bibisitahin siya sa bahay niya, ang pamangkin niya ang humaharap sa mga tao at sinasabing nagpapahinga si Celis. Muling napalingon si Mirna sa malaking bahay kahit na malayo na sila. Natatanaw niya ang isang babae na naroon sa labas ng gate na sa palagay niya ay nakatanaw sa kanila. Siya siguro ang pamangkin ni Ginang Celis. Nakakamiss ang sigla sa bahay niya tuwing mapapadaan ako noon. Pero ngayon, parang pinalilibutan ng dilim ang bahay niya. 3:00 na ng hapon sila nakarating sa bahay ng ama. Hinahaplos-haplos ni Mirna ang tiyana sapagkat nararamdaman niyang humihilab ito. Tay, may langis ka ba riyan? Sumakit po ang tiyan ko eh. Hoy, sandali at ikukuha kita. May nakasalubong kang malakasang enerhiya. Lolo, bakit ang dami naman po ng lagayan niyo ng bote ng langis? Tapos may mga halaman pa sa loob. Sinasahog niyo po ba yan sa pagluluto? Mga halamang gamot yan, Ineng. Nanggagamot kasi ko ng mga pilay ng mga bata at mga nagkakasakit na dulot ng itim na elemento. Manggagamot po pala kayo, pero ang sabi ni nanay, namamaga po ang tuhod niyo kaya hindi kayo nakapunta sa libing ni Papa. Bakit hindi niyo ginamot yung tuhod niyo kung manggagamot po kayo? Nakakaaliw ka talagang bata. Kasi sa tuwing kumakain ako ng munggo at saka karne ng baboy, namamaga ang tuhod ko. Hindi ko kasi maiwasang kumain nun dahil paborito ko yun eh. Kaya po pala. Isa-isang tinignan ni Erika ang mga bote ng langis. Bigla siyang napatigil at natumba sa sahig nang makita ang bote na may lamang ahas. Oh, Erika! Dahan-dahan! Nanay, Lolo, may ahas po sa loob ng bote. Baka po makawala, tuklawin niya tayo. Huwag kang matakot, Ineng. Patay na yan. Isa yan sa mabisang gamot sa rayuma ko.
Kaya hindi na gaanong namamaga itong tuhod ko. At saka yan ang palaging ginagamit ko sa tuwing may nagpapagamot. Ganun po ba? Akala ko kasi kusa siyang pumasok dyan eh. Inilibot pa ni Eric ang kanyang paningin sa loob ng bahay. Marami siyang nakikitang mga gamit ng matanda na kakaiba sa kanyang paningin. Ay sandali at gagamutin ko na muna ang nanay mo. Para saan pong luyang pinitpit? Ipapahid sa tiyan ng nanay mo para tumigil na ang paghilab. Yun pala, kasi sa amin ginagamit lang po yan sa pagluluto eh. Umupo ka na muna rito, anak, para makapag-concentrate ang lolo mo. Hayaan mo na siya, Iha. Nakakatuwa nga ang batang ito eh. Bawat kilos ni Tatang Rizal ay tila inoobserbahan ni Erica. Napapawang pa ang labi niya ng hipa ng matandaang luya bago inilapat sa tiyan ni Mirna. Ilang sandali pa'y guminhawa ang kanyang pakiramdam. Maglagay ka kasi ng luya kahit saan ka magpunta, anak. Buntis ka. Hindi mo alam kung sino nakakasalubong at nakakaharap mo. Hindi malayong pagkainteresan ng masamang nilalang yang sanggol sa sinapupunan mo. Ngayon ko lang po ito naramdaman, Tang. Siguro sa mahabang biyahe na rin. Nangalay ho yung bewang ko sa kakaupo eh. Sigurado akong may matang nakamasid sa'yo at mabango ang sanggol sa pangamoy niya. Ano po yun? Parang aswang, lolo? May napanood po ako noon sa cellphone ng kaklase ko na kinakain yung baby ng buntis. Ay, ikaw talagang bata ka oh. Di ba sinabi ko na sa'yo na huwag kang manood ng mga ganyang palabas? Hoy siya, nakahanda ng pagkain. Halin na kayo nang sa gayon makakain na tayo. Unang beses na nakarating si Erica sa probinsya. Ngunit masaya siyang tinanggap ng pamilya ni Mirna. Ang saya-saya po pala rito, Nay. Sayang nga lang at hindi na sila makikita at makakasama ni Papa. Oo nga eh. Plano pa naman namin noon na matapos kong manganak ay uuwi tayong 3 rito para magbakasyon. Kailangan nating tanggapin na wala na ang tatay mo at dito na tayo magsisimula ng bagong buhay. Alam mo ba, Ineng, masaya ang Pasko at bagong taon dito. Nakakita ka na ba ng kanyon? Kanyon? Ano po yun? At saan gagamitin? Yun ang pinapaputok ng mga bata rito sa tuwing bagong taon. Kahit ngayon nga, nagsisimula na silang magpaputok eh. Ilang araw na lang Pasko na. Gusto ko pong makita yon, Lolo. Tapusin mo na muna ang pagkain mo, anak. Parang fiesta po pala rito palagi, Nay. Dahil ang dami niyo po rito, marami ako makakalaro. Napapangiti na lamang si Mirna dahil napansin niya ang kislap sa mga mata ng bata. Kahit papano hindi na ito kagaya ng dati na malungkot. Hindi pa man tuluyang lumulubog ang araw, ay nagyayayaan na ang mga bata ng mga rolinga. Bitbit ang lata, patpat at tansa na gagamitin bilang instrumento. Nay, pwede po ba akong sumama sa kanila? Hindi ka ba pagod sa biyahe, anak? Bukas ka na lang sumama sa kanila. Dumito ka na lang muna sa bahay para magpahinga. Tama ang nanay Mirna mo, Iha. Susubukan ng mga pinsan mo ang ginawa nilang kanyon. Gusto mo bang panoorin sila mamaya? Sige ho, Lolo. Hanggang ngayon, tradisyonal na pamamaraan pa rin pala ang ginagamit nyo rito, Tang. Wala naman kaming pambili ng paputok eh. At saka delikado yun, lalo na sa mga bata. Tang, may narinig ako kaninang usapan ng mga tao bago tayo sumakay ng tricycle. May natagpuan daw pong bangkay sa lugar natin. Ay, iya. 3 bangkay na. Pero walang nakakaalam kung ano o sino ang may gawa. Posibleng mababangis na hayop. Posible ring aswang. Alam mo, sa tinagal-tagal kong albularyo, may nararamdaman akong masamang enerhiya sa paligid. Ngunit nawawala-wala. Kaya hindi ko siya matunton. Kakaiba ang nilalang na ito. Marunong siyang magtago ng kanyang enerhiya kahit pagsapit ng dilim.
Kahit saan talaga pumunta, hindi mawawala ang masasamang tao. Huwag kang mag-alala, anak. Kung sakaling aswang man ang may kagagawa ng patayan, hindi niya kayo masasaktan hanggat narito kayo sa pamamahay ko. May mga pangontra na ako na inilagay sa paligid, maging sa bahay ng mga kapatid mo. Magpapasko pa naman. Pero paano magiging masaya ang mga tao kung puno ng takot at pag-aalala? Kaya nga naging mapagmatsyag ang mga taga rito eh. Kung sakaling may makikita silang kakaibang kilos, agad nilang sinasabi kay Kapitan. Nasa na ba si Erica? Mamaya lumayo ang batang yun. Ay nandun lang naman sa labas ng bahay kasama sina Otap at Boy. Patalon-talon pa si Erica habang nadidinig ang malakas na pagsabog ng kanyona. Nakiusap siya sa 2 binatilyo na kung maaari siya naman ang magpapasabog ng kanyona. Nagtawanan pa ang 2 matapos niyang ihipan ng kawayan dahil nangitim ang kanyang mukha. Unang beses ko magpapaputok ng kanyang kawayan. Medyo mahirap pero masaya. Oh, Ineng, marunong ka na ba? Hindi pa po masyado, Lolo. Pero nagpa-practice po ako para matuto. Ay nako, parang naghilamos ka ng uling oh. Huwag mo masyadong idikit ang mukha mo sa kawayan. Kapag umiihip ka, yan tuloy, napunta na lahat ang dumi sa iyong pisngi. Nakakagutom pa lang pagpapaputok ng kanyon, Lolo. Uy, kumain ka na lang ulit. Ikaw talagang bata ka. Maging si Mirna ay natawa sa itsura ni Erica pagpasok nito sa bahay. Dali-dali siyang sinamahan ni Tate Rizal sa lababo para maghilamos. Ilang sandali tumigil sa pagpapaputok ng kanyang kawayan ng 2 binatilyo nang may marinig na pumapagaspas sa himpapawid. Pakiwari nila yung malaking ibon na dumaan sa kanilang lugar. Mabilis itong lumilipad hanggang sa mawala sa kanilang paningin. Dali-dali silang pumasok sa bahay sa takot na baka dagitin sila ng malaking ibon. Ano yun? Dali mga bata, isara niyo ang mga bintana at pintuan. Tay, ang lakas ng pagpagaspas ah. Parang hindi naman yun pangkaraniwang ibon. Sa palagay ko'y siyang dahilan ng pagsakit ng iyong tiyan. Yung tansong bala na ibinigay ko sa iyo, huwag mong ihiwalay sa katawan mo, Mirna. May aswang po ba rito, Lolo? Wala pa naman kaming nahuhuli. Ngunit huwag kang umalis ng bahay nang walang kasama, ha? Magpasama ka sa mga tiyahin o pinsan mo kung gusto mong mamasyal. Lolo, baka po sinusundan kami ng aswang dahil buntis si nanay. Ayon po sa kwento noon ng kaklase ko, maraming aswang daw sa probinsya. Pero hindi naman po sila nangangain kapag sumisikat ng araw. Nagpapaniwala ka sa aswang. Kwentong barbero lang yan, Erica. Dito na ako ipinanganak sa probinsya at lumaki. Pero wala naman akong nababalitaan na may aswang dito. Mga loko-loko siguro, meron pa. Ay nako, ang mabuti pa, natulog na nga tayo. Huwag ka nang mag-isip ng kung ano-ano. Etong si Tatang mahilig magkwento ng mga kababalaghan sa mga bata. Hoy siya, matulog na kayo. 8:00 na pala. Hindi ko na namalayan ng oras. Magkatabing natulog sina Erica at Mirna. Mabilis na nakatulog ang bata dahil sa malamig na simoy ng hangin. Buhat nang mamatay si inay, hindi ko na ipagtapat kay tatay na nawalan ako ng tiwala sa mga albularyo. Sinabi niya noon na pinagkatuwaan ng mga itim na elemento si nanay. Yun din ang sinabi ng kaibigan niya. Pero namatay lang si nanay na hindi ko maling kahit marami na kaming pinuntahan ng mga manggagamot na katulad niya. Lumabas ng kwarto si Mirna para uminom ng tubig. Nadatnan niyang hindi pa rin natutulog ang kanyang ama at nakikinig ng balita sa luma nitong radyo habang nakasandal sa dingding sa papag na tinutulugan ito. Naninibago ka ba, anak, kaya hindi ka makatulog? May kailangan ka ba? Tang, akala ko po ba tumigil na kayo sa panggagamot? Hindi pa rin maiwasan, anak
May iilan pa rin namang nagpapagamot sa akin at dinadayo ako. Alam kong simula nang mamatay ang nanay mo, isa ka sa kumwestiyon sa kakayahan ko bilang albularyo. Alam mo, anak, hanggang ngayon dala-dala ko pa rin ang bigat noon na sana dinala ko siya sa ospital. Baka naagapan pa ang sakit niya. Ngunit dahil sa labis na tiwala ko sa aking sarili, nawala ang nanay niyo. Patawarin mo ko, anak, ha? Alam kong masama ang loob mo sa akin. Kaya umalis ka para doon na manirahan sa Maynila, kasama ang tiyang Lilibet mo. Tay, matagal na panahon na po yun. Wala kayong kasalanan sa pagpanaw ni nanay. Patawarin niyo po ko dahil nakapagsalita ako ng hindi maganda sa inyo. Tsaka bata pa ho ako nun eh. Sumama ako kay Chang dahil gusto kong makapag-aral, kahit high school man lang. Hindi naman kasi habang buhay ay magiging albularyo kaming mga anak mo eh. Katulad ng sinabi mo noon. Patawarin mo ko, anak. Maraming salamat din sa lahat ng tulong mo sa amin ng mga kapatid mo. Nakapag-aral sila ng dahil sa iyo. At saka napagawa mo tong bahay natin. Tay, mahal ko po kayo. Wala na ho akong sama ng loob sa inyo. Niyakap ni Mirna ang ama dahil hindi niya sukat akalain na dala-dala pa rin ito ang bigat na nararamdaman at sinisisi ang sarili sa pagkamatay ng ina. Tay, kahit manggamot kayo, hindi naman po masama ang loob ko sa inyo eh. Ipagpatuloy niyo kung ano ang nagpapasaya sa inyo. Tsaka alam kong lumalakas kayo kapag may mga bata kayong tinutulungan. Pero anak, kapag hindi pa rin sila gumagaling, sinasabihan ko rin namang kumonsulta sila sa doktor. Sapagkat tanging sakit na dulot ng masasamang elemento lamang ang aking makakayanang gamutin. Sige na tay, matulog na po kayo. Maya-maya na anak, kapag tapos na tong programang pinakikinggan ko. Umaliwalas ang mukha ni Tatang Rizal nang makapag-usap sila ni Mirna tungkol sa nakaraan. Muling narinig ng matandang lalaking malakas na pagaspas sa kanilang bubong. Kinuha niya ang buntot ng pagi sa dingding at sumilip sa bintana. Alam kong hindi na pangkaraniwang ibon ang napapagawi rito sa bahay. Isa siyang aswang na binabalik-balikan ng sanggol na ipinagbubuntis ni Mirna. Tang, parang napapadalas po ang pagpunta ng malaking ibon dito sa atin tuwing gabi Titingnan ko kung anong klaseng ibon yun. Dumito ka lang sa bahay. Wag na wag kang lumabas. Tang, mag-iingat ho kayo Napatingala si Tatang nang masipat ng kanyang mga mata ang hugis tao na may malalapat na pakpak sa himpapawid. Mabalasik ang mukha nito at nagbabaga ang mga mata. Hoy! Alam ko ang pakay mo. Hindi ako papayag na masaktan mo ang anak at apo ko. Subukan mo lang saktan ang sino man sa pamilya ko. Hindi kita uurungang demonyo ka. Tay! Pumasok na kayo rito sa bahay! Sandali lang anak. Bibigyan ko lang ng leksyon ang walang hiyang aswang na ito. Hinampas-hampas ni Tatang ang buntot ng pagi sa lupa. Dahilan na pinagaspas muli ng aswang ang kanyang mga pakpak sa takot na masaktan ng matandang albularyo. Ngunit napalingon muna ito sa bandang bintana kung saan nakadungo ang buntis na si Mirna bago ito tuluyang umalis. Nagtama ang kanilang paningin na siyang ikinatakot ng buntis. Diyos ko, parang taong paniki. Kahit saang lugar, hindi pa rin talaga ligtas. Anak, isarado na natin itong bintana. Takot na yung bumalik. Pati dila niya, magkakalatay sa buntot pagi kong ito. Tang, totoo nga ang aswang. Matagal na hubang may sumusugod sa mga kabahayan? Mga 1 buwan pa lang buhat nang may natagpo ang bangkay rito.
Hindi pa namin matukoy kung sino ang aswang na yun. Huwag ka mag-alala, anak. Hindi siya basta-basta makakalapit sa'yo. Basta isuot mo lang palagi ang pangontra na binigay ko. Takot yan sa balang tanso na may sangkap na mga halamang gamot. Tang, maaaring isa siya sa residente ng sitio na nakikipaghalubilo sa mga tao. Hindi malabong mangyari yun, anak. Nagsipag-asawa ang mga taga rito at dito na nanirahan. Tsaka marami ng mga bagong salta na hindi ko na mga kilala. Tulad na lamang ng pamangkin ni Celis. Tapos may napapansin pa kung may bumibisita sa bahay niya tuwing sumasapit ang gabi. Paisa-isa, ngunit mga bagong mukha sa paningin ko. Parang naging misteryoso na po ang bahay ni Ginang Celis, na nooy masaya naman. Mula sa siwang ng dingdinga, napasilip si Mirna para tignan kung bumalik ang aswang na napagawi sa kanilang bahay. Ngunit napansin niya ang matandang babae na palakad-lakad sa tapat ng kanilang bakuran. Tang, si Ginang Celis yun ah. Anong ginagawa niya rito sa 10 oras ng gabi? Nakalabas na naman ang bahay nila. Natitiyak kong pinaghahanap na naman ng pamangkin niya. Sandali, pupuntahan ko. Tang, mag-iingat po kayo. Baka bumalik ang aswang at mapano pa ho kayo. Kung kaya niya ang buntot pagi ko. Itinaas pa nito ang hawak nitong buntot ng pagi at agad na lumabas ng bahay. Pinuntahan nito si Ginang Celis na kanilang nakita na pag-alagala sa kalagitnaan ng gabi. Hinanap siya ni Tatang Rizal, ngunit wala na ito. Bagamat ang tanging nakita na matanda ay si Katrina na pamangkin ng matandang babae. Natuunang pansin ito sa buntot ng pagi na hawak ng matanda at mapapansin ang pangamba sa mukha nito. Oh, Ineng. Napansin ko kanina na pag-alagala na naman si Celis. Tutulungan na kitang hanapin siya. Nakalabas na naman po eh. Mahirap talaga kapag may sakit na demensya. Gusto ni tita na magpahangin pero sa ganitong oras pa talaga. Sige ho, hahabulin ko pa po siya. Tutulungan na kita, Ineng. Wag na po, Lolo. Kailangan nyo na rin magpahinga. Muling dumako ang tingin ng babae sa buntot ng pagi na hawak ni Tatanga. Tumakbo na ito para habulin ang tiyahin. Ngunit hindi naman nakita ni Tatang Rizal ang matandang babae at tanging si Katrina lamang ang naaninag niya sa kadiliman hanggang sa tuluyan nang nawala ito sa kanyang paningin. Pumasok ng mansyon si Katrina na mag-isa, ngunit hindi man lang ito nag-alala kung nasa na ang tiyahin. Bagkus napangisip pa ito na isinarado ang gate. Kinabukasan, bumangon si Erika sa higaan at hindi na ginising ang madrasta. Gising ka na pala, Ineng. Ay halika at mag-almusal. Gusto mo bang timplahan kita ng gatas? Ako na po, Lolo. Kaya ko naman. Si Nanay Mirna mahimbing pa po ang tulog. Hayaan mo na siya makapagpahinga, Apo. Lo, nasa na po sina Kuya Boyboy at Kuya Otap? Ay nag-igib ng tubig doon sa balon. Hintayin mo na lang sila. Maya-maya na andito na mga yun. Ang sabi nila ipapasyal nila ako. Tsaka mga ngaroling kami mamayang hapon. Di ba dapat tuwing gabi po ang oras ng pangangaroling? Oo, kaya lang, hindi na pinahihintulutang gumala tuwing gabi mga bata rito. Baka may makasalubong na mga masasamang tao at... At aswang po, Lolo? Alam mo kagad Ay basta, kapag bago mag-alas 6 ng gabi, hindi na maaaring lumabas ng bahay. Yan ang habiling ko sa iyong mga pinsan kapag walang kasamang nakatatanda. Oh, ay ayan na pala sila eh. Matapos niyong mapuno ng tubig ang 2 malalaking banga, pwede na kayong maglaro mga bata. Pwede po ba akong sumama sa kanila sa balon, Lolo? Ay, wag na, Ineng. Baka mamaya magkulitan pa kayo roon at mahulog ka. Patay ako sa nanay mo. Hintay mo na lang sila rito, ha? Maya-maya tapos na rin silang mag-igib. O sige po, mamaya na lang po ako sasama sa kanila kapag naglaro na ho kami. Nagising si Mirna sa ingay ng mga bata.
Nakita niyang nag-i-enjoy sa paglalaro si Erika kasama ang mga pinsana. Hanggang sa magpaalam ang mga ito na bibisita sa bahay ng kanilang tiya Linda. Basta wag kayong pumunta kung saan-saan na hindi nagpapaalam, ha? Opo, nanay. Mangunguha lang daw po kami ng mangga. Dadalhan po kita. Mag-iingat kayo, ha? Napadaan sila sa malaking bahay ni Ginang Celis. Dahil sa kuryosidad ng makukulit na mga bata, ay pasilip-silip sila sa gate. Tumawa pa sina Otap at Boyboy na animoy pareho ang iniisip. Ilang sandali nagsimula ng kumanta ang mga ito, kasabay ng paghampas ng patpat na dala nila. Baka may natutulog pa at magalit sa atin. Hoy! Magsitigil nga kayo! Ang ingay-ingay nyo eh! Nakakaistorbo na kayo! Hala! Alis! Kuya Otap, Boyboy, umalis na tayo rito. May naaabala tayo, oh. Ayaw nyo talagang tumigil ah! Pwes, tingnan ko lang kung mag-iingay pa kayo. Lumabas ang babae sa bahay bit-bit ang takore na may mainit na tubig. Mabuti na lamang tumakbo palayo ang tatlong bata bago nito naibuhos ang mainit na tubig sa labas ng gate. Ang lalakas ng loob niyong abalahin ng pagpapahinga ko. Palibhasa mga wala kayong modo. Sorry po, aalis na ho kami. Ay dapat lang. Bukod sa sintonado yung mga boses nyo, pineperwisyon nyo pa ang tulog ko. Mga buwiset! Halina kayo, mainit ng ulo niyo, oh. Kahit nagmamaktol ang babae, ay umawit pa rin ang dalawang binatilyo at sinabing ang barat pa nito. Nannilisik ang mga mata ng babae bago ito iniwan ng mga bata. Naku kuya, ginalit niyo siya. Hindi niya nagustuhan ang boses niyo. Sa susunod, ako na lang ang aawit. Nang sa gayon, bigyan niya tayo ng pamasko. Muling tumawang dalawang binatilyo at nagpatuloy na lamang sa paglalakad patungo sa bahay ng tiyahing si Linda. Bago man ang halian ay umuwi rin sila bit-bit ang mga manggang nakuha. Muling napatingin si Erika sa malaking bahay. Ngunit sa pagkakataon na yun ay nakadungaw sa bintana ang babae at nakamasid sa kanila. Kahit sa loob siya ng bahay, nakasuot pa siya ng sunglasses. Siguro duling ang mga mata niya o may sore eyes. Oh, bakit parang ang lalim naman niyang iniisip mo, Ineng? Kasi po, kanina yung babaeng nakatira sa malaking bahay, wala po ba siyang kasama ron? Ang sungit po niya. Akalain niyo, nangaroling lang kami, binuhusan niya kami ng mainit na tubig. Mabuti nga lang po, mabilis kaming tumakbo. Ay, bakit ba kayo pumunta roon? Mas bugnutin niyang si Katrina kaysa sa tiyahin niya. Sa susunod, wag na kayong pumunta roon, ha? Ito talagang sina Otap at Boyboy, sinama ka pa sa kalukuhan. Kapag nalaman na naman ng nanay nila yan, tiyak malilintikan sila. Bakit po pala hindi sila umuwi sa kanilang bahay? Dito na sila nakatira kasama nyo. Mula pa ng maliitang kambal na yan, dito na sila sa akin. Hindi sila kasya sa bahay nila kasi 8 silang magkakapatid. Ganun po pala. Ang dami naman nila lolo. O anak, ini-interview mo na naman ng lolo mo, ha? Halikan at mananghalian na tayo. Nay, marami po kaming dalang mangga. Ang sabi ni Tita Linda, pupunta raw siya mamaya rito. Nagluluto siya ng puto. Dadalhan niya tayo. Nasaan na ba yung kambal? Bakit wala pa sila? Inutusan ko munang dalhin ng 2 manok kay Kapitan. Kahapon pa kasi yan dapat kukunin Nakalimutan kong ihatid. Ilang gabi matapos na makaharap ni Tatang Rizal ang aswang, ay hindi na ito muling bumalik sa kanilang bahay. Kaya't naging panatag ang kanilang isipan. Sumapit ang araw ng Pasko. Masaya nilang pinagsaluhan ng simpleng handaan. Namimiss ko ang panahong marami tayong nag-aagawan ng ulam sa hapag. Sayang nga lang dahil hindi tayo kumpleto ngayong Pasko. Nanay, alam ko pong namimiss niyo si Papa. Ako nga rin po, miss na miss ko na siya.
wala man ang papa mo ngayon, natitiyak kong masaya siya dahil marami namang nagmamahal sa'yo. Nay, salamat po sa pag-aalaga mo sa akin ha. Pasensya na kung wala po kong regalo sa inyo. Masaya na ako anak na nakikita kitang masaya at malusog. Ibinigay ni Mirna ang regalo niya kay Erika, maging sa kanyang ama at mga pamangkin. Wow! Maliit na salamin, suklay at mga ipit. Ang gaganda po nito, nanay. Thank you po. Aba, may bagong damit na naman ako at tsinelas ah. Basta tang, isuot mo yan ah. Huwag mong itago sa aparador dahil anay ang makikinabang dyan. Ay, susuot ko naman talaga to, anak. Komportable kasi ako kapag butas-butas sa mga damit ko, eh. Dumungaw sa bintana ang mga kapatid ni Mirna nang mapansin si Ginang Celis na lumalakad sa labas. Nag-iisa lamang ito at matalim na nakatingin sa kanila. Ayan na naman siya. Lumalala na talaga ang sakit niya. Tay, nakakatakot na po ang itsura niya. Noon, parang hindi naman siya ganyan ah. Nangingitim ang palibot ng kanyang mga mata. May demensya raw siya, ayon sa pamangkin niyang si Katrina. Ay ako nang kakausap sa kanya. Baka gustong kumain. Ay sandali, at bibigyan ko ng pagkain. Lumabas ng bahay ang matandang lalaki na may dalang pagkain. Sa hinuhay niya'y natakasan na naman ito ang pamangkin, kaya gumagala na naman sa gabi. Celis, nasan ka na? Itong pagkain para sa'yo ito. Napalayo na si Tatang Rizal sa kanilang bahay sa kakahanap sa babae. May naaninig siyang tao sa kasukalan at batid niyang si Ginang Celis yun. Nang tuluyan na siyang makalapit, ay nagulat siya nang bumungad sa kanyang paningin na biglang nagbago ang wangis nito. Nakausli ang mga ngipin nito at mabalasik ang mga mata. Nabitiwan ng matanda ang pinggan at napatras. Isa kang kampo ng dyablo. Hindi ikaw si Celis. Ginagamit mo lamang ang katauhan niya para makapambiktima. Wala kang pakialam, tanda. Nang dahil sa'yo nahihirapan akong makuha ang bata sa sinapupunan ng babaeng buntis. Buwisit ka! Ang dapat sa'yo'y patayin. Ngayong hindi mo dala ang mahiwaga mong buntot pagi, hindi na kita bubuhayin pa! Isa kang hangal. Sino ka para maghasik ng lagim sa sityo? Guguluhin mo pa mga tao. Walang puwang na mabuhay sa mundo ang mga taong maramot. Katulad ng matandang si Celis, naghihingalo na, pero mas pinili pa rin iligtas ang ari-arian niya kesa sa sarili niyang buhay. Akala niya kaya niya ako ha? Maging ikaw na hadlang sa kasiyahan ko, papatayin ko! Isa kang aswang na kuyog hangin. Kahit ano pang gawin mong panggagaya ng katauhan ng iba, malalaman at malalaman ng mga tao ang tunay mong anyo. Kinuha ni Tatang ang tansong patalim sa kanyang tagiliran na madalas niyang dala. Sinalubong niyang pakpak ng kuyog hangin na akmang hahampas sa kanya. Kaya't bumaon ang tansong patalim sa pakpak nito, dahilan na pumalahaw ang kalaban. Ano yun? Si Tatang, baka napaano siya? Tulungan natin siya. Nay, ano pong nangyayari? Dumito ka lang sa bahay, Erika. Huwag na huwag kayong lalabas ha. Pupuntahan lang namin ang lolo mo. Pero Nay, buntis ka. Baka madulas ka. Madilim pa naman. Kaya ko ang sarili ko, anak. Kinuha ni Mirna ang buntot ng pagi na nasa dingding. Hindi siya pinayagan ng mga kapatid na lumabas ng bahay. Ngunit pinalis lamang niya ang mga ito at sumunod. Ramdam kong nanganganib ang buhay ni Tatang. Hindi pwedeng umupo lang ako at walang gawin. Napansin niyang tila hindi nasasaktan ng kuyog hangin na aswang sa pagsugod ng mga kalalakiang gamit ang sibat. Tumilapo ng mga ito ng paghahampasin sila ng pakpak ng aswang.
Akala niyo siguro ganun-ganun niyo lang ako matatalo? Hindi ako mapapatay ng mga sibat na yan! Umalis na kayo! Pabayaan niyo na ako rito! Kunin niyo ang langis sa papag ko at ang buntot bagay sa dingding! Tumahimik ka, tanda! Tuturuan mo pa talaga ang mga mangmang na yan! Di ba karamihan sa kanila ay hindi na naniniwala sa kakayahan mong manggamot? Isang huwad na manggagamot ka raw! Hoy! Ikaw ang tumigil! Ginulo mo ang aming pagdiriwang! Aba, kay tapang nabuntis ah! Nakakatakam talaga ang sanggol sa tiyan mo! Akin yan! Akin na! Lumipad ang aswang patungo kay Mirna. Ngunit bago pa ito makalapit sa kanya, ay winasiwas niya sa ere ang buntot ng pagi, dahilan para mapahinto ang kuyog hangin. Lintik kang babae ka! Hindi mo pa rin ako maiisahan dahil kukunin ko ang sanggol sa tiyan mo! Subukan mong lumapit! Dahil papatayin kita! Pinaghahampasan ni Mirna ng buntot ng pagi. Kahit anong pagtitiis ng aswang, ay hindi niya nakayanan ng sakit. Muli nitong pinagaspas ang pakpak. Kahit nasasaktan, may buong lakas siyang lumayo sa takot na mapuruhan ng mga tao. Babalikan ko kayo! Hindi ako titigil hanggat hindi ko kayo nauubos! Sige, bumalik ka! Dahil hindi lang yan ang aabutin mo sa amin! Bago pa sa tuluyang makalayo, hinagis ng isang lalaking sibat patungo sa aswang. Tinamaan ito sa pakpak, dahilan na bumagsak ito sa lupa. Susuguri na sana ng mga tao, ngunit nagpalit ito ng wangis bilang si Erica. Nay, tulungan niyo po ako. Papatayin ako ng mga tao. Erica! Nay, bitawan mo na po yan. Nasasaktan po ako. Tulungan niyo po ako, Nay. Mapanlin lang! Mirna, hindi yan si Erica. Isa siyang aswang na kuyog hangin na gumagaya sa itsura ng mga tao. Nanay, tulong. Hindi po ako aswang. Maawa ka sa akin. Ilayo mo ko sa mga taong yan. Kahit anong pagmamakaawa niya, ay hinampas pa rin siya ng buntot pagi ni Mirna. Dahilan na bumalik ang anyo nito, na animoy taong paniki na may sungay sa noo. Mga hakal! Ah! Aray! Nagkaroon ito ng pagkakataon na makatakas nang muli nitong pinagaspas sa mga pakpak. Tumakbo siya patungo sa kasukalan hanggang sa nawala na siya sa paningin ng mga tao. Tinulungan ng mga tao si Tatang na makatayo dahil nagpagulong-gulong ito pababa ng burol. Tay, sino kaya ang aswang na yun? Mahirap siyang makilala kapag umaga. O di kaya nagaan yung tao. Sa tulong ng salamin, kahit anong pagpapanggap niya, makikita sa refleksyon ng salamin ang tunay niyang anyo. Umuwi na tayo. Hinihintay na tayo ng mga bata. Nasaktan ka ba? Ayos lang po ako, Tang. Kayo po, may sugat kayo. Galos lang ito, anak. Malayo sa bituka. Umuwi sila ng bahay at tayong naiwan sa kasukalan ay ang mga kapitbahay nilang naghahanap sa aswang. Ang sakit ng katawan ko! Puwisit na babaeng buntis na yon! Ang tapang ah! Anak nga siya ng matandang albularyo! Mga pakialamero! Hindi bale, makakaganti rin ako sa kanila! Ah! Aray! Ang sakit ng katawan ko! Muling nagpalit ng wangis ang kuyog hangin bilang isang lalaki. Nanghihina ang katawan nito na pumasok sa malaking bahay. May nakakasulubong siyang mga tao sa daan, ngunit dahil madilim ay hindi napansin ng mga ito ang kanyang mga sugat. Nasanay na rin sila na iba-ibang taong pumupunta sa bahay ng matandang babae para bumisita.
Lintik, muntik na ako mapatay ng mga taong yun Hindi nila ako pwedeng mahuli. Dahil ito na lamang ang lugar kung saan walang nakakaalam ng tunay kong pagkatao. Kahit papano napapaniwala ko sila na buhay pa ang buisit na matandang si Celis. Sobrang damot niya sa pera. Hindi naman niya madadala sa hukay. Ayan tuloy, forever na siyang pinagpahinga. Pamangkin sa pinsan ni Ginang Celis si Katrina. Tinanggap siya ng matandang babae sa pamamahay nito para may makasama matapos pumanaw ang asawa nito. Ngunit yun ang naging dahilan ng kanyang pagkamataya at simula ng labis na takot sa Sitio Pitas. Mula sa bintana ay tinatanaw ni na Eric at mga pinsan nito si Tatang Rizal at ang iba nilang kamag-anak. Mahigpit na niyakap ni Erica si Mirna dahil labis ang pag-aalala ng bata. Nanay, akala ko na paano na po kayo. Ang sabi po ng mga kapitbahay natin, aswang daw po nakalaban ni Lolo. Huwag ka nang umiyak. Hindi naman napuruhan ng lolo mo May mga gasgas lang siya. Nay, ikaw po. Baka nasaktan ka niya. Natatakot ako na may mangyaring masama sa inyo ng kapatid ko. Ayos lang ako, anak. Tumahan ka na. Nanay Mirna, ayokong mawala ka. Namatay na si tatay kaya ayoko pong may masamang mangyari sa inyo. Humahagulgul sa iyak si Erica dahil sa labis na pag-aalala sa madrasta. Kanina pa siya inaalo ng tiyahing si Pinky, ngunit hindi pa rin ito tumatahan. Kumain ka na ba? Wala na ang aswang. Kaya huwag ka nang matakot. Nakikita mo tong muscles ko, apo. Malakas pa yata tong lolo mo, kahit na nirarayuman na. At saka matapang niyang nanay mo. Nagmana sa akin Kaya huwag ka nang umiyak. Ang masaysa ng salo-salo sa araw ng Pasko ay napalitan ng takot dulot ng aswang na kuyog hangin. Ngunit hindi ito nagtagumpay sa masama nitong balak sa pamilya ni Tatang Rizal. Naging mapagmatsyag ang mga tao sa sitio, lalo na pagsapit ng gabi para bantayan ang kani-kanilang tahanan. Malapit na ang bagong taon. Hindi maaaring mangibabaw ang takot sa puso ng mga tao. Kailangan kong gumawa ng paraan para mahuli ang aswang na yun. Maalam siya magtago ng kanyang enerhiya, kaya hindi agad naahalata ang kanyang presensya. Lolo, maliban sa kanyang kawayan, may iba pa po ba kayong alam na paputok? Yung tipong malakas po na maaaring gawing sandata laban sa aswang? Ay, sige. Gagawin ko kayo. Basta huwag niyong sasabihin sa nanay niyo, ha? Patay tayo kapag nalaman nila. Nung bata pa sila, pinagbabawalan ko silang maglaro nito dahil maaaring makasakit. Promise po, Lolo. Itatago ko po yun. Tsaka gagamitin ko lang po kapag kailangan. Naghiyawan ang tatlong bata dahil sa labis na kasiyahan. Patalon-talon pa ang mga ito at niyakap si Tatang. Shh! Huwag kayong maingay. Kumuha kayo ng mga lata nang sa gayon masimulan ko na kayong magawan ng boga. Lolo, ano po ang boga? Gawa yun sa pinagdugtong-dugtong na lata na maihahalin tulad sa maliit na kanyong kawayan. Ngunit imbis na gaas ang inilalagay para sumabog, alkohol ang ini-spray. Ah, yun po pala. Hay nako, Ineng. Dapat sa mga babaeng bata ka sumasama Hindi kina boy-boy at otap. Kaya yung mga laruan na nilalaro mo, puro panlalaki. Mamaya pagalitan pa ako ng nanay mo. Mas gusto ko po kasi yun, Lolo Ay, lagot na. Sa likod bahay sila gumawa ng boga. Pinagdugtong-dugtong nila ang mga lata at binalot ng electrical tape ang palibot nito. Ayan, tama na ang haba nito. Huwag niyong ituon sa taong malapit sa inyo, ha? Masakit ang impact niyan. Tsaka huwag niyong lagyan ng lata ang bunganga nito dahil masakit kung matamaan ng lata.
Opo, Lolo. Pero gagamitin namin to laban sa aswang para hindi siya makalapit dito sa bahay. Ay basta mag-iingat kayo sa paggamit niyan, ha? Nag-ensayo sila sa paggamit ng maliit na boga. Malakas itong pumutok na kagaya ng kanyong kawayan. Inilagay nila yun sa sako nang sa gayon ay walang makakita. Thank you po, Lolo. Alam niyo po ba, ngayon ko lang po naranasan na mahalin ng ganito. Kasi noon, nung bumisita kami sa bahay ng lola at lolo ko, pinagtabuyan nila kami ni Papa. Huwag na raw kaming bumalik pa. Galit kasi sila kay Papa dahil namatay raw ang tunay kong nanay dahil sa hirap ng buhay. Alam mo, Ining, walang perpektong pamilya. Nakakausap ko ang papa mo noon sa telepono bago sila magpakasal ng nanay Mirna mo. Naramdaman ko na mabait siya. Nakikita naman kung paano kanya pinalaki. Mahal ko po kayo, Lolo. Lahat kayong nagmamahal sa akin. Mahal ka rin namin dahil mabait kang bata. Likas na malambing na bata si Erica, kaya't hindi siya mahirap mahalin. Ilang araw na lamang bago sumapit ang bagong taon, lihim na iniensayo ng tatlo ang pagpapaputok ng boga sa Borola kung saan walang taong dumaraan. Ngunit napatigil sila sa pagpapaputok nang may mapansin silang lalaki. Uy, mga bata! Kay ganda naman ang laruan nyo Maaari ko bang mahiram yan? Hindi po eh. Kasi ang sabi ni Lolo, wag namin ipapahawak sa iba. Saglit lang naman Susubukan ko lang kung malakas pumutok yan. Hindi pa kasi ako nakapaglaro ng ganyan nung bata ako Manong, akin yan! Bakit ka ba nangaagaw ng hindi sayo? Kunin mo kung kaya mo. Isusumbong ka namin kay Lolo. Akin na yan, ibalik mo na sa akin. Pwede magsumbong kayo. Dahil sa inis ng kambala, ay nilagyan nila ng lata ang dulo ng boga at pinaputok yun. Tinamaan ng lalaki sa noo dahilan na makaramdam ito ng pagkahilo at nabitiwan ng bogang hawak nito. Ilang sandali napalingon ito sa mga bata. Ngunit bago pa man nakatakbo ang mga ito, ay kinuha ni Otop ang boga na pagmamay-ari ni Erica at iniwan nila ang lalaki sa burol. Mga buwisit kayo! Ang dapat sa iyo pagbulin-bulin! Kuya Boy, bilisan ninyo. Mukhang hindi siya natinag sa ginawa mo. Ay, kapal na mukha niya na hindi man lang siya nasaktan. Oh, saan naman kayo nanggaling? Bakit ganyan ang mga itsura nyo? Pawis na pawis. Yung lalaki na nakakatakot pong itsura niya. Tapos inaagaw tong laruan namin. Ano yan, ha? Ay nako, bitawan mo nga yan, Erica. Hindi ito pambabaeng laruan. Di ba may binili akong manika sa'yo? Ibigay mo nga yan kay na Boy. Kasi Nay... Pumasok na kayong tatlo sa bahay at magpalit ng damit. Napakakulit nyo talagang tatlo. Basang-basa ng pawis ang likod nyo, Napahaplos na lamang si Mirna sa kanyang tiyana dahil sumipa ang sanggol. Napansin niyang may lalaking nakamasid sa kanila, kaya't isinarado niya ang pinto. Huwag na kayong lumabas ng bahay, Bakit ba kasi nakarating kayo sa burol? Ilang beses ko nang sinabi sa inyo na huwag kayong lumayo Ayan tuloy, mukhang sinundan kayo ng lalaking nakaalitan nyo. Siya naman po nang agaw ng laruan ko. Parang siraulo pa naman yun. Nakangisi na wala namang nakakatawa. Oh, ano na naman ang pinagtatalunan nyo rito? Pinagagalitan ko po. Muntik nang mapahamak dahil hinabol sila ng lalaki. Parang nasa tapat pa nga ng bahay natin Ay, matignan nga. Nagtama ang paningin ni Tatang Rizal at ng lalaki. Ngunit kumaripas ito ng takbo palayo nang makita ang matanda. Ayun, umalis na. Natakot yata sa akin Tang, pakibantayan po muna ang mga batang to Pupuntahan ko muna si Ate Linda.
May ide-deliver na saging sa palengke eh. Nakalimutan kong iabot sa kanya ang pambayad. Ay, ako nang pupunta sa kanila. Magpahinga ka naman, anak. Malaki na yung tiyan mo. Kung magparoot pa rito ka akala mo hindi ka nagdadalang tao Sige po, Tang. Ang mga kapatid na ni Mirna ang naging katulong niya sa palengke nang magbukas siya ng tindahan. Naging maayos ang kanyang negosyo dahil nagtutulungan silang magkakapatid. Sumapit ang bisperas ng bagong taon. Hindi na mapakali si Katrina dahil hindi pa siya muling nakakalasap ng sariwang dugo sapagkat naging aktibo ang mga taga-sityo sa pagbabantay sa paligid. Nakakaumay ng manatili rito sa bahay. Wala man lang masarap na pagkain. Nanunuyo na ang lalamunan ko dahil ang tagal ko nang hindi nakakainom ng sariwang dugo at nakakakain ng laman. Ano kaya kung imbitahan ko ang mga bata rito sa bahay? Lumabas ng bahay si Katrina at naglakad-lakada. Nagtago siya sa mga puno para walang makakita sa kanya. Ayun sila. Tamang-tama. Abala sila sa pagpapaputok ng laruan nilang muntik pang bumasag ng ulo ko. Ay, nakakabingi ang ginagawa nila. Makaalis na nga rito. Mga pasaway na bata. Aray! Kuya Boy, parang may tinamaan ka. Sinabi na sa'yo na huwag mong lagyan ng latang bunganga ng bugay Lintik. Sila na naman. Nakakainis talaga ang mga batang yon. Pero kailangan kong magtimpe. Dahil kailangan ko sila. Hala kuya, papalapit na siya rito. Dahil sa pagkataranta ng kambal ng makitang papalapit na babae, ay hindi sinasadyang iputok ni Otap ang boga kay Katrina. May balang lata ito, kaya tinamaan sa tiyan ng babae. Kahit kailan mga walang ya talaga kayo. Nandito ako para imbitahan kayo sa bahay ko. Pero anong ginawa nyo, ha? Sorry po, hindi po namin alam na may tao Tsaka bakit nandyan po kayo nagtatago sa mga puno? Nagpapahangin. Masama ba? Lumabas ng bahay si Mira nang marinig na may kaaway na naman ang mga bata. Natuon ang pansin ni Katrina sa malaking tiyan ng buntis, kaya't hindi nito mapigilan na matakam. Ang laki ng tiyan mo. Hindi ko mapigilang maglaway. Anong sinabi mo? Ang ibig kong sabihin gusto ko sana kayong imbitahan sa bahay. Kami lang kasi ni Tiyang naroon, tapos nasa kwarto lang siya nagmumukmok. Masaya kung marami ang sasalubong sa bagong taon. Edi dumito na lang kayo ni Ginang Celis mag-celebrate ng New Year. Dalhin mo na lang siya rito. Natitiyak kong mag-e-enjoy siya kasama ng mga bata. Kung gusto mo sunduin natin siya. Ikaw na lang. Nagluluto kasi ako Hindi ko pwedeng iwan. Ang mga bata na lang ang isasama ko para sunduin si Chang. Wag mo na silang isama. Gabi na at mapanganib. Baka bumalik na naman yung aswang at mapahamak pa yung mga bata. Mas mabuti nang dumito na sila. Bakit ba hindi kayo mapakayusapan? Ang sasama ng mga ugali ninyo. Gabi na ho. Isa pa, hindi ko maaaring ipagkatiwala ang mga bata sa taong hindi ko lubos na kilala. Kilala na ako ng makukulit ng mga batang yan. Inistorbo pa nga ako sa bahay Basta. Ayokong payagan sila na sumama sa inyo. Iba na ang pakiramdam ni Mirna sa matalim na titig ng babae sa kanya, lalo na sa kanyang ipinagbubuntis. Mga bata, pumasok na kayo sa bahay. Mamaya, may bigla na lang sumugod dito na halangang kaluluwa. Puwisit na babaeng to ang tapang. Hindi ako pwedeng pumasok sa bakuran nila dahil sa pangontrang inilagay ng albularyo. Isa pa yun sa nagbibigay ng sakit ang ulo ko. Lahat na lang ng mga bahay na pinupuntahan ko, may mga pangontra. Kaya nahihirapan ako makakuha ng pagkain. Bago pa man makapasok ng bahay si Erika, ay hinila siya ni Katrina palabas ng bakuran. Tiniis nito ang pangangati ng katawan
dahil sa inilagay ni tatang na makabuhay na halaman. Hoy! Bitiwan mo ang anak ko! Nababaliw ka na yata eh! Kung ayaw niyo akong samahan, ako na lang ang magdadala sa batang to. Mga walang kwentang kausap. Boy, pakikuha ng buntot ng pagi sa dingding. May hahampasin lang ako. Silang apat lamang naroon na dahil si tatang ay pumunta sa bahay ng panganay nitong anak na si Linda. Dali-daling sinunod ng kambal ang utos ng tiyahin at agad nitong ibinigay ang buntot ng pagi. Samantalang natatanaw ni Erica sa replika ng salamin na nakatapat sa kanya mula sa bintana ang tunay na anyo ng babae na sumasakal sa kanya. Isang mabangis na hayop na noon lamang niya nakita, kaya't malakas siyang sumigaw. Nay, tulong! Parang monster po mukha niya sa salamin! Bitiwan mo ang anak ko! Demonyo ka! Talagang matapang ka, ah. Tingnan ko lang kung hanggang saan ang angas mo. Pumili ka. Sasama ka sa akin o hindi? Kapalit ng buhay ng batang to. Aray! Bitawan mo ako! Nasasaktan po ako! Ang talas ng kuko mong bumabaon sa leeg ko! Aray! Aray! Hinampas-hampas ni Mirna ang buntot ng pagi sa lupa. Dahilan para madagdagan ang galit ng babae. Laking gulat nila nang bigla itong nagbago ng anyo na animoy malaking paniki. Bago pa ito makalipad at madagit si Erica, ay sunod-sunod na putok ang pinakawalan ng kambal. Tumama ang 2 lata sa noo ng kuyog hangin na aswang dahilan na mawalan ito ng balanse at nabitiwan ito si Erica. Sige mga bata! Paputukan niyo ang walang yang aswang na yan! Tayo pa talaga ang napiling bibiktimahin Pwes, hindi ka namin uurungan! Akin ang sanggol sa tiyan mo! Maging ikaw papatayin ko! Lumayas ka rito! Demonyo ka! Aray! Aray! Hindi pa nga natanggal ang mga pasa sa katawan ko, dadagdagan mo pang babae ka! Nanay, mag-iingat po kayo. Pumasok na po tayo sa bahay. Pumasok na kayo! Isara niyo ang mga bintana at pinto! Bibigyan ko lang ng leksyon ng aswang na to! May mga pangontra ang lolo mo sa papag niya! Kunin niyo at isaboy sa aswang na to! Buntis ka na nga! Malakas ka pa, ha? Mapapasakin din yan sanggol sa tiyan mo! Hinampas nito ng malapad nitong pakpak si Mirna. Ngunit yumuko ang buntis at napasandal sa bakod. Hindi napansin ng mga tao na sinusugod na sila ng aswang sapagkat malayo-layo ang mga pamamahay at ang bawat isa'y abala sa paghahanda sa bagong taon. Ang buong akala ng mga ito na ang ingay na nadidinig ay kasiyahan lamang sa bahay ni Tatang Rizal. Kuya, may nakita akong tirador sa papag ni Lolo. Gamitin natin yung laban sa aswang. Wala na kasing lata na ginagawa nating bale. Pero maghahanap ako sa kusina, baka meron pa. Hinalungkat ng 3 bata ang lumang baul ni Lolo. May nakita silang mga lumang karet kaya kinuha nila yon. Lalapit na sana ang aswang kay Mirna. Ngunit buong lakas na ibinato ni Otap ang kalawanging karet patungo sa kanya. Kaya tumama yun sa kanyang pisngi. Ano to? Sige kuya, ihagis pa natin. Mukhang takot siya sa mga to. Hoy! Tigilan niyo yan! Aray! Aray! Ano bang pinaghahagis niyo sa akin? Mga buwisit kayong mga bata! Hindi niyo makayanan ang kakulitan ng mga bata. May silbi rin pala ang pagiging pasaway nila. Muling hinampas ni Mirna ng paulit-ulit ng buntot ng pagi ang aswang hanggang sa napaigtad ito dahil sa sakit. Nagkataon na papauwi na si Tatang Rizal. Paika-ika itong naglalakad dahil sumasakit na naman ang tuhod nito sa sunod-sunod na pagkain ng sinigang na baboy. Nako, ang ingay nila. Abot pa hanggang dito. Pinapagalitan na naman siguro ni Mirna mga bata. Pagsisisihan mo na bumalik ka pa rito! Wala kang mapapala, kundi sakit ng katawan!
Aray! Namumuro ka na! Tigilan mo yung pag-aampas mo sa akin! Aray! Nandilat ang mga mata ni Tatang Rizala nang matanaw na nilalabanan ni Mirna ang kuyog hangin. Kaya't dali-dali siyang nagtungo sa likod bahay para kunin ang pinatulis na kawayan. Sa tuwing may pagdiriwang, nanggugulo ka na naman. Itong sayo! Ah! Aray! Ang likod ko! Ah! Hindi ka talaga titigil sa kasamaan mo, ha? Sasalubungin mo ang bagong taon ng karahasan? Hindi ko nahahayaan na makawala ka pa! Tay! Lumayo ka! Baka masaktan ka niya! Pumasok ka sa bahay, anak! Ako na ang bahala sa aswang na ito! Buwisit kayo mag-ama! Ang tagal ko nang hindi nakakatikim ng sariling dugot laman dahil sa iyo, tanda! Kung ano-ano mga pangontrang laban sa akin ang ibinibigay mo sa mga tao. Kaya't nahihirapan akong lusubin sila. Ngunit hindi ako titigil hanggat hindi kita! Hindi pa man tapos magsalita ang aswang ay biglang pinaputok ng kambal ang boga na nilagyan nila ng balang lata. Pumasok ang lata sa bunganga ng aswang hanggang sa humarang yon sa lalamunan nito. Kuya Otap, ang galing mo! Hindi na siya nakapagsalita. Tingnan nyo, nahihirapan na siyang huminga. Sa kakulitan pa lang nitong mga bata, hindi mo nakakayanin. Kaya yan, lunukin mo na lang yung lata. Hindi ako makahiga! Ilang sandali nagsidatingan ng mga tao. Pinagtulungan nilang sugurin ang aswang na nooy nangingisay dahil hirap na sa paghinga. Sasalubungin ang bagong taon na walang takot. Dahil ngayon pa lamang, ay dapat ka nang mawala. Dito pa talaga ang huling destinasyon niya, ha? Bungo mo ngayon ang papuputukin sa bagong taon. Wala kang kadala-dalang aswang ka. Gusto mo pang kunin ang magiging apo ko, ha? Pinaghahampas ng pinutol na kawayan ng mga taga-sityo ang aswang at itinarak yun sa kanyang katawan. Nailuwa nito ang lata na pumasok sa kanyang lalamunan. Ilang sandali pa'y nagpabago-bago ang anyo nito bilang mga taong ginagaya nito. Hala, bakit naging sinanay siya? Tapos naging ako at ang lalaking humabol sa amin sa burol. Dahil ginagaya niya ang itsura ng mga tao para madali lang sa kanya ang makapambiktima. Kaya anak, huwag basta-bastang magtiwala sa mga tao na hindi mo pa lubusang kakilala, ha? Huwag kang basta sasama kahit kanino. Opo. O siya, pumasok na kayo sa bahay. 2 oras na lang at mag-aalas 12 na. Muntik pa tayong maging handa ng aswang sa pagsalubong niya ng bagong taon na. Hinaplos ni Mirna ang kanyang tiyana dahil alam niya na yun ang pakay ng aswang. Nagtulungan ng mga kalalakihan na itali sa puno ang kuyog hangin. Batid nilang naghihingalo na ito dahil sa mga sugat itong natamo. Si Katrina ang aswang na kuyog hangin. Hindi ako sigurado kung buhay pa si Celis. Tang, paano kung tingnan kaya ni na kapitan ng bahay niya? Nandun na nga sila eh. Pakiramdam ko wala na nga siya. Pinalabas lang ng aswang niyang pamangkin na buhay siya. Nang sa gayon, hindi siya paghinalaan na siyang naghahasik ng lagim sa sityo. Pero Tang, kung aswang ang pamangkin niyang si Katrina, hindi kaya aswang din si Ginang Celis? Matagal ko na siyang kilala mula pa pagkabata. Hindi siya aswang, kundi ang pamangkin niya na sumalo ng pagkaaswang ng kamag-anak niya. Hayaan na natin ang mga kawani ng barangay na mag-asikaso sa bangkay ng aswang na yon. Ay siya, ihanda na natin ang mga pagkain dahil maya-maya lamang magsisidatingan na mga kapatid mo at may dala rin kanya-kanyang luto. Hindi na muling lumabas ng bahay ang mga bata sa takot na may aswang na namang susugod sa kanila. Masaya nilang sinalubong ang bagong taon habang ang aswang naman ay bigo sa misyon nito. Kinabukasan
natagpuan ni Kapitan at mga kagawad ang mga kalansay sa malaking bahay ni Ginang Celis. Wala rin na matandang babae at napagtanto nila na biktima rin siya ng aswang na si Katrina. Sana naman ay maging payapa na ang sityo dahil nahuli at napatay na ang aswang. Naaawa ako sa sinapit ni Celis. Nang dahil sa pagkupkup niya sa pamangkin niya, yun pa ang naging sanhi ng pagkamatay niya. Matagal na siguro siyang patay. Ginamit lang din ni Katrina ang katauhan ng kanyang tiyahin para hindi maghinala ang mga tao. Kaya ang masayahin na si Celis ay bigla na lang nagbago. Yung pala hindi talaga siya yun. Ang lakas ng buntot ng pagi na to, Tay. Nang dahil dito ay nakaligtas po kami. Matinik talaga yan. Ilang dekada na yan sa akin at minana ko pa sa lolo mo. Kahit sino, masasaktan kapag hinampas niyan. Dumating ang araw ng panganganak ni Mirna. Isinilang niya ang malusog na lalaking sanggol, kaya tuwang-tuwa si Erica nang makita ang kapatid. Nay, kamukha po niya si Papa. Ang cute-cute po niya. Oo nga eh. Kung nabubuhay lang ang papa mo, natitiyak kong masaya yun kapag nakita niya si baby. Mabuti na nga lang po. Tapos ka nang maglihi nang magkaharap kayo ng aswang, no? Dahil kung hindi, baka naging kamukha siya ng kapatid ko. Ay, ayaw ko po ng ganon. Ay nako, kung ano-ano talaga ang pumapasok sa isip mong bata ka. Dahan-dahan lang ha, baka maipit yung kapatid mo. Ilang sandali nakatanggap ng tawag si Mirna mula sa dating kasama ni Joel sa trabaho. Ibinalita nito na umuusad na ang kaso laban kay Diego na pumaslang kay Joel. Patong-patong na kaso rin ang isinampa sa lalaki dahil nalaman ng kumpanya na nagnanakaw ito ng mga materyales sa construction site na ipinagbibili sa mababang halaga. Buong akala nito'y hindi malalaman ang sikreto nito dahil isa sa pinagkakatiwalaan ng engineer nila. Nay, bakit po kayo umiiyak? Masama po ba ang pakiramdam ninyo? Masaya lang ako anak. Dahil dininig ng Panginoon ang aking panalangin na sana umusad ang kaso ng tatay mo. Hindi lang sa tatay mo may kasalanan ng Diego na yun, kundi maging sa iba rin. Maraming testigo ang lumitaw para hindi na siya makalalabas pa ng kulungan. Nay, kahit wala na po si Papa, nandito naman kami ng kapatid ko para samahan kay. Babawasan ko na pong pagiging makulit ko. Basta sundin mo lang ang lahat ng payo at sasabihin ko sa'yo. Opo, Nanay. Mahigpit na niyakap ni Erica ang madrasta at hinalik-halikan ito sa pisngi. Gumaan ang pakiramdam ni Mirna at naging masaya na rin kahit papano dahil nakapagsimula na sila ng bagong buhay. Hindi lamang siya naging matapang sa pagkipaglaban sa aswang, ngunit naging matapang din siya sa lahat ng pagsubok na dumating sa kanilang buhay. Wakas.